naman yung bagay ng kautusan, ay yun ang magiging batayan ng paghatol ng Diyos sa'yo. Halimbawa, nadaya ka lang, titingnan ng Diyos yung mga gawang iba na hindi ka nadaya. Kaya lang, ang Diyos ay hindi papayag na habang panahon madaya ang mga tao. Magbibigay siya ng paraan para ang tao makarealize na mali yung ginagawa niya. Kaya lang, mayroong mga tao na kahit mali na, tuloy-tuloy pa rin sa mali. Pag alam mong mali na, saka tuloy-tuloy mo pa rin, hindi ka na talaga magkakaroon ng pag-asa. Yun ang Pana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. ng proseso, mga kababayan. Ang sabi ni Pablo, yung laman at dugo, hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi pwede sa langit yung laman at dugo. O ang may kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Hindi pwede. May kasiraan kasi itong laman na ito, nabubulok ito eh. Ayan, sabi niya, sinasabi ko ito, ang isang hiwaga, hindi lahat ng tao matutulog o mamamatay. Ngunit ang lahat ng maliligtas naman ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ng pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Kaya babaguhin po itong pagkataong ito bago ka pumanik sa langit eh. Hindi kasi pwedeng ipanik mo sa langit yung laman at buto. May kasiraan yan, mamamatay ka. Pag nag-travel ka in space na may laman at buto, mamamatay ka. Kaya, kailangan mapalitan ito. At ano ang ipapalit? Pagka nabuhay pong mag-uli yung taong maliligtas, papalitan tayo ng katawan sa 3:20 ng Pilipos. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Babaguhin ni Kristo pagparito niya yung ating katawan ng pagkamababa. Pag nabuhay tayo mag-uli mula sa mga patay, bago tayo pumanik sa langit, kung maliligtas tayo, babaguhin yung ating katawan. Gaya ng kanyang katawan, ng kanyang kaluwalhatian, sabi ni San Pablo. We will be changed. And the change will be like the body of the Lord Jesus Christ, His glorious body, na yung katawan niya, nung mabuhay siya mag-uli sa mga patay, nakakapasok sa saradong pintuan at bintana. Hindi na po yun, hindi na po yun materya na kagaya ng laman at buto, maluwalhati ng katawan. At yun po ang sinasabi sa Biblia, kaya yun ang aking ipinipilit eh. Bakit? Kasi pinalitan na nga siya bago siya pumanik sa langit, nagpalit na ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Katawang ukol sa langit. Basahin natin ang unang Korinto 15:42, kapatid na Daniel. Gayon din naman ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, itinatanim na may kasiraan, binubuhay na mag-uli na walang kasiraan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na mag-uli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. May katawan tayong ukol sa lupa, may katawang ukol sa espiritu naman, hindi na yung laman at buto. Kaya ang sabi pa sa 49, kapatid na Daniel,
At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Kung paanong si Kristo, nagkaroon siya ng katawang ukol sa langit, inalis yung katawang ukol sa lupa, gayon din yung susunod sa kanya. Kung paanong tinaglay natin ang wika ni Pablo sa mga Kristiyano, ang larawan o yung katawang ukol sa lupa, tataglayin naman natin ang larawang ukol sa langit. Kaya mawawala na yung laman at buto, papalitan ng Diyos ng isang maluwalhating katawan. At yun ay espiritu na. Kaya si Kristo, ganun din po. Nung siya'y nasa lupa, nagkatawang tao siya. Talagang yung katawan niya, tao. Meron siyang laman, meron siyang buto, napapagod, kumakain, natutulog. Pero nung mabuhay siyang maguli sa mga patay at umakyat na siya sa langit, ang sabi ni Pablo, kung nakilala man namin si Kristo ayon sa laman, ngayon hindi na namin siya nakikilalang gayon. Bakit? Sabi niya, ngayon ang Panginoon ay Espiritu. Nung nasa langit na, Espiritu yung Kristo. Bago pa siya magkatawan tao, Espiritu talaga ang kalagayan niya. Kasama siya ng Ama eh. Bahagi siya ng Ama eh. Basahin natin ang 4:24 ng Juan. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu. Yung Ama sa langit, yung gumawa ng lahat ng bagay, Espiritu yon. At si Kristo, bago magkatawan tao, nasa sinapupunan siya nung Ama na Espiritu. Pwede ba namang nasa sinapupunan siya ng Espiritu? Tao naman pala siya. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak, nasa sinapupunan ng Ama. Ang Ama'y Espiritu. Nasa sinapupunan niya si Kristo. Pwede ba naman ang Ama'y Espiritu ang nasa sinapupunan niya tao? Mali yun. Kung ang Ama ay Espiritu, si Kristo Espiritu rin. Parang ganito mga kababayan, para maintindihan nyo lang. Bibigay ako ng halimbawa. Si Eva, nasa tadyang ni Adan. Kung si Adan ay tao, si Eva rin ay tao. Di ba? Kasi may laman at buto si Adan. Ang ginawa ng Diyos, basahin natin ang 2 ng Henesis 21. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. May butot may laman si Adan, may butot may laman din si Eva. Kasi sa tadyang ni Adan kinuha si Eva, yung babaeng ginawa ng Diyos para maging kanyang asawa. O ganun din naman ang Kristo, mga kababayan. Ang Kristo na anak ng Diyos, nang umpisa, nasa sinapupunan ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Natural yung nasa sinapupunan niya, Espiritu rin. Kaya lang, bago pa lumikha ang Diyos ng mundo at ng universo, yung kanyang anak na nasa sinapupunan niya, ipinanganak niya. Basahin natin ang 1:4 ng Hebreo. Pakinggan nyo. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Ipinanganak, yung nasa sinapupunan ng Ama, ipinanganak niya. Maging lalo siyang mabuti kaysa mga anghel, kasi nagmana siya ng lalong dakilang pangalan kaysa sa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Di ipinanganak pala ng Ama yung anak.
Basahin natin ang katuparan niyan sa 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya, sinabi ng Panginoon sa akin. Ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Pinanganak ng Diyos mismo si Kristo. Bago siya ipinanganak sa laman ni Maria, ipinanganak muna siya ng Diyos. Noon sa panahong nauna, pinanganak siya ng Diyos Ama, mismong yung amang nanganak. Sabi, ikaw ay aking anak, sa araw na ito, ipinanganak kita. Kailan ba yung nangyari na ipinanganak siya ng Ama? Mula sa kanyang sinapupunan, inilabas ng Ama yung kanyang anak. Basahin natin ang 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Kita nyo, bago pa pala naging sanlibutan ng sanlibutan, bago pa nilikha ang universo, ang mga planeta, ang galaxy, sabi ni Kristo, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Bago pa nilikha ang mundo, bago pa nilikha ang sanlibutan, niluwalhati siya ng Ama. Ano ba ibig sabihin nung niluwalhati siya ng Ama bago ang sanlibutan ay naging gayon? 5:5 ng Ebreo. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Yun ang kaluwalhatian tinamo niya. Tinawag siya ng Diyos na anak. Ang sabi, hindi nagmapuri si Kristo sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Bakit naging anak? Ipinanganak nga siya. Mula pa doon sa walang hanggan si Kristo, pinanganak na siya ng Diyos. Mula sa eternity, pinanganak na siya. Bago pa nilikha ang mundo, bago pa nagkaroon ng mga planeta, bago pa nagkaroon ng universo, ipinanganak na siya ng Diyos mula pa doon sa walang hanggan. Katunayan sa 5:2 ng Mikas. Pakinggan nyo. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ang pinagbuhatan niya, ang wika, yung ipanganganak sa Bethlehem, ang pinagbuhatan niya mula ng una, mula ng walang hanggan, doon pa sa eternity, ipinanganak na ng Ama ang kanyang anak. Noon, Espiritu si Kristo noon. Espiritu kasi yung Ama Ngayon, yung Espiritong anak ng Amang Espiritu, nagkatawang tao sa panahon ng unang siglo. Ano yung kanyang katawang tao? Yung katawang taong ipinaglihi naman ni Maria. Kaya, nung pumasok siya sa lupa, Espiritu siya, may nakahanda na sa kanyang katawan. Nung pumasok siya sa sanlibutan, galing kasi siya sa Ama Basahin natin ang 5 ng Ebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Nung pumasok siya sa sanlibutan, bakit siya pumasok? Hindi naman siya dito nag-umpisa sa sanlibutan Ayon sa Biblia Hindi ka pa pinaglilihi. Nasa tatay ka pa lang. Umiiral ka na. Nasa balakang pa lang ni Abraham. Umiiral na si Levi. Nasa balakang pa lang siya ni Abraham. Kaya ang sabi sa 5 ng Ebreo, Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. yun, may katawan ang nakahanda sa sanlibutan. Yun nga yung ipinangak ni Maria, yung katawan na tao. Na kay Maria nag-umpisa yung katawan. Pero yung pumasok dun sa katawan, hindi dito nag-umpisa sa sanlibutan. Ang sabi ng Biblia,
Pagpasok niya sa sanlibutan, ay ba't pumasok? Kasi galing siya sa ibang lugar. Galing siya sa Ama, sa 38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Pero ba naman bumaba na hindi umiiral? Paano nakababa kung hindi umiiral? Kaya lang nagkaroon ng Kristo nung ipanganak ni Maria. Hindi mo ba binabasa yung Biblia? Nakasulat sa Biblia, di ba? Bumaba akong mula sa langit. Pagbaba niya, pumasok siya sa sanlibutan. Nung pumasok siya, may nakahanda na sa kanyang isang katawan. Yun yung ipinanganak ni Maria, yung katawan tao. Yun yung tinuli, yun yung napagod, yun yung pinatay sa krus, yung katawan. Pero yung nandun sa loob ng katawan, hindi tao yun, espiritu yun, na ipinanganak ng Ama bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Yun yung galing sa Ama sa langit, tapos pumasok, bumaba sa lupa. Bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sa mga kapatid, yung nagsugo sa kanya, nasa langit. At siya nasa langit din. Isinugo siya, pumasok siya ngayon sa sanlibutan. Nung pagpasok niya sa sanlibutan, may nakahanda ng isang katawan. Yun yung katawang tao. Pero nung mamatay siya, yung katawang tao na yon, nung mabuhay siyang mag-uli, pinalitan nyo ng isang maluwalhating katawang espiritu. Para sabihin ngayon na si Kristo'y tao at hindi espiritu, malaking kasinungalingan. Hindi nila naiintindihan ang pasimula at anong nangyari kay Kristo. Sana naintindihan nyo ako, mga kababayan. Pinangangaral ko lang naman na si Kristo hindi tao on the general concept. Pinangangaral ko mula nung umpisa pa 1980. Hindi tao yan, anak ng Diyos yan eh. Ang anak ng kalabaw, kalabaw. Hindi pwedeng sabihin mo yung anak ng kalabaw, kambing. Hindi pwede yun. Pag anak ng tao, tao. Pag anak ng Diyos, Diyos yun. Wala pa si Maria, pinanganak na ng Diyos si Kristo pinanganak kay ni Maria, pinanganak yung katawan. Hindi ka ba nakakaintindi? Ang ipinanganak yung katawan, hindi yung pagka-espiritu ni Kristo. Dahil yung kanyang kalagayan, bilang anak ng Diyos na espiritu, wala pang mundo, meron na nun. Sana naintindihan niyo ako, mga kababayan. Hindi ko lang matatanggap na lalapastanganin ng kahit na sino si Kristo na sasabihing taon-tao lang. Nagkatawan tao si Kristo, pero hindi siya tao. Espiritu siya, anak siya ng Diyos. Ipinanganak bago pa ginawa ang sanlibutan. At nung siya'y magkatawan tao, namatay siya. Pagkatapos niyang mamatay, nabuhay siyang mag-uli. Pumanik siya uli sa langit. Bago siya pumanik sa langit, pinalitan uli yung kanyang kalagayan. Pinalitan siya ng isang katawang maluwalhati, espiritual na katawan. Yan ang katotohanan sa Biblia. At sana naunawaan nyo, kaya ako nagsasalita. Magtatanong kayo, mga kababayan, sasagot ako, ang isasagot ko pananampalataya, hindi pandaraya. Alin yung pananampalatayang isasagot ko? Yung nasa Biblia, sabi ni Pablo nagsasalita ako dahil ako'y sumasampalataya. Subukan nyo. Kahit anong itanong nyo, ang isasagot ko sa inyo, yung pananampalatayang nakasulat sa Biblia. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at ready na at connected po ang Dubai. Nandun si kapatid na Arman Manabat. Go ahead, Dubai. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po dito ay si Arthur Escanio Orea, 37 years old, miyembro po ng Assembly of God. Ito po ang kanyang katanungan, kapatid na Daniel. Magandang oras po, Brother Eli. Hindi mo ba masama ang papalit-palit ng reliyon? Alam mo, kapatid, kailanman hindi masama na magpalit ka ng relihiyon kung ang papalitan mong relihiyon mali papunta sa tama. Hindi masama mag-improve papunta sa tama Si Pablo nagpalit ng relihiyon Pakinggan mo sa 1:13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan.
Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hentil, pagkarakay hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Ito, nagsasalita si Pablo nung nakaraan niyang relihiyon. Nabalitaan niyo kung ano ang aking relihiyon nung araw, na sa relihiyon ng mga Hudyo, kung ano aking ginagawa noon. Inuusig niya ang iglesia ng Diyos. Yung iglesyang itinatag ng unang siglo, inuusig niya, pinapapatay niya yung mga miyembro sa iglesia. Pati lalaki, pati babae, wala siyang kaawa-awa dahil nasa relihiyon siya ng mga Hudyo noon. Ngayon, pero dumating yung panahon, tinawag siya ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Sabi niya, nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesus sa isang tanghaling tapat at nabulag pa nga siya ng 3 araw. Mula noon, nagbago siya, tinawag siya ngayon sa iglesia ng Diyos. Naging isa siyang apostol, si Pablo. Kaya siya nagpalit ng relihiyon. From the religion of the Jews, naging kaanib siya sa iglesia ng Diyos, naging apostol siya. Basahin natin ang 1:1 hanggang 2 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal. Nakita mo, kapatid, si Pablo ay tinawag maging apostol, nagtuturo siya ngayon sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kita mo, naging tagapagturo pa siya at apostol sa iglesia ng Diyos. Dati, nasa relihiyon siya ng mga Hudyo. Nagpalit siya ng relihiyon. Tayo, kung halimbawa, nakita mo, relihiyon mo mali, no? Ang masasabi ko sa'yo, kung ikaw ay lilipat sa mali, masama. Pero, kung halimbawa, nasa mali ka, pupunta ka sa tama, walang masama ron. Kasi utos ng Diyos yun Sa 17-18 ng Roma. Pakinggan mo. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran, laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, at kayo'y magsilayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yung mga mandaraya, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, magsialis kayo sa kanila, magsilayo kayo sa kanila. Di aalis ka dun sa mali, kasi kung mali, dun ka pa rin. Fanatismo na yon, fanaticism na yon. Sa Ingles, fanaticism. Pero ang sabi sa Biblia, pinamamanik ko sa inyo, mga kapatid, tandaan nyo yung pinanggagalingan ng mga pagkakabahabahagi, katitisuran, laban sa aral na inyong napag-aralan, at magsilayo kayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon na hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Merong mga ministro, may mga relihiyon, pantiyan lang, iglesyang kanin. Para makakain lang kaya nagre-relihiyon. Pagka ganun ang motibo mo sa pagre-relihiyon, para makinabang ka, walang kwenta yon, hindi noble yon, hindi masasabing yun dignified o may dignity doon na magre-relihiyon ka dahil makikinabang ka. Ang relihiyon kasi sakripisyo. Sakripisyo ng ministro, sakripisyo ng miyembro para sumunod kay Kristo. Yun ang tunay na diwa ng relihiyon sa Biblia. Pero pag magre-relihiyon ka dahil makikinabang ka, mapapapunta ka sa mga mandaraya. Pagka ganun, dapat lumayas ka ron, sabi ng Biblia. Hindi masamang umalis ka sa mali. Basahin natin ang 2 Korinto 6:17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila,
at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Umalis kayo sa kanila, sabi ng Diyos. Magsihiwalay kayo. Huwag kayong humipo sa kanilang mga bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. Para matanggap natin ang tunay na Diyos, umalis tayo sa mali. Hindi kailanman masamang umalis sa relihiyong mali, mga kapatid. Yung sinasabi sa Katoliko, ay ako dito na ako nagising kung saan ako nagising, dito na lang ako. Mali yun. Mali yun. Lagay mo kahit saang spiritual, literal, incidental. Mali yun Halimbawa, incidental. Nagising ka. Nasusunog ang bahay mo. Paninindiganan mo ba? Dito ako nagising Di, malitsyon ka sa loob. Di ba? Yun namang material. Nagising ka. Meron kang muta, ang laki-laki. Dito ako nagising. Biya mo yung muta dyan. Huwag ka nang magmumog. Nagising ka, may mutat, may panis na lawa Mali yun. Spiritual, ganun din. Kung talagang nagising ka, mali naman pala yung kinalalagyan mo relihiyon. Lumayas ka, kapatid, kung gusto mong maging dapat. Tayo ba ay nagbubulag-bulagan o tayo ba ay nagbibingi-bingihan para huwag tayong magsuri ng relihiyon? Suriin na natin ngayon kung mali talaga ang relihiyon natin. Miski ang mga kaanib sa relihiyong ito, ang mga kaanib sa dating daan, sinasabihan ko kayo, suriin nyo kung nasa tama na ba kayo talaga, sigurado na ba kayo? Kung mali pa, umalis ka, maghanap ka pa ng mas tama. At kung gusto nating maligtas at naniniwala tayong meron Diyos na pananagutan tayo, magsikilos tayo, magsigising tayo. Dahil ang sabi ng Biblia, ang siyang pumaparito'y hindi magluluwat. He that cometh will not tarry. Dadating siya. Kaya ngayon pa, maganda na tayo mga kababayan. Kasi maraming tao, kontento na sa relihiyon nila Basta may relihiyon, kahit mali, hindi ganun. Hindi ganun. Dapat sa relihiyon, ang kaluluwa pinag-uusapan, siguraduhin mo, yung kinalalagyan mo. Kung hindi, lumayas ka, umalis ka dyan. Hindi masama yun, kapatid. Doon sa tinatanong mo, nasa doktrina ka ngayon, nakikinig ka. Kung sakaling mamatay ka, may kaligtasan ka ba? Alam mo, kapatid, ang pananalig ko, wala akong alam na dinudoktrinahang namatay sa kasaysayan ng samahang ito. Kasi nasa Biblia yun Sa Apokalipsis, Kapitulo 22, ganito ang ating mababasa. 22:11. Ang liko ay bayaang magpakaliko pa, at ang marumi ay bayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay bayaang magpakatuwid pa, at ang banal ay bayaang magpakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. Ang liko, bayaang magpakaliko. Ang banal, bayaang magpakabanal. Bibigyan ka ng Diyos ng panahon para magpakabanal, kapatid. Huwag mong isiping mamamatay ka. Ngayon, kung sakali namatay ka, meron kasing ganun Meron kaming dinoktrinahang matanda, 97 anyos na yata. Kaya lang nung babautismuhan na, hindi na nabautismuhan kasi namatay na. Bago pa siya ilubog sa tubig, namatay na. Sabi ko, okay yun. Bakit? Kasi nakahanda naman siya talagang tanggapin Kaya lang, dulot na lang katandaan, Siguro, 97 anyos na pinagpahinga na ng Diyos. Ganon. Ang Diyos naman ay hustisya Alam niya kung tinatanggap mo, kung hindi halimbawa, hindi ka patapos ng doktrina, namatay ka, kapatid. Kung nasa puso mo talaga at sumasampalataya ka, may konsiderasyon ng Diyos. Sa paghuhukom kasi, merong gagamitin ng Diyos na awa. Basahin natin ang 2:13 ng Santiago. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Paghukom walang awa, dun sa mga hindi nagpakita ng awa. Pero kung sa buhay mo, nakapagpakita ka ng awa sa mga tao, ang awa ay lumuluwalhati sa paghukom. Kakaawaan ka rin ng Diyos. Kaya yung awa, mahalaga yung awa sa tao, yung marunong maawa sa kapwa. Malaking puhunan yun Kaya kung halimbawa, nagpapadoktrina ka, kapatid,
naawa ang Diyos sa'yo, hindi ka niya kukuhanin basta. Iingatan ka niya hanggang maintindihan mo yung aral. Para matanggap mo o kaya itakwil mo kung ayaw mo. Doon ka mapapahamak. Pero huwag kang mag-alala kapatid, naniniwala ako matatapos mo yung doktrina para makapag-desisyon ka kung tatanggapin mo o hindi. At samahan ka nawa ng Panginoon. Maraming salamat po sa pagpapaliwanag. Salamat sa Diyos. Salamat po at lipat naman tayo kaagad sa Libmanan, Camarines Sur. Nandun si kapatid na Roland Antonio. Camarines Sur, come in please. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. At ang magtatanong po, kapatid na Daniel, si kapatid na Herminio Asanyon, 47 years old, isa po siyang Katoliko. Narito po. Magandang gabi, Brother Eli. Sa panahon ngayon na marami nang lumilitaw na mangangaral ng salita ng Diyos, paano po ba makikilala ang tunay o totoong halal ng Diyos o may karapatang na mangaral? Totoo po ba na ang banal na Papa ng pinagkamataas na Ama ng ating kaluluwa dito sa lupa ayon sa Biblia? Ang ama ng kaluluwa, yung gumawa ng kaluluwa. Sino ba ang gumawa ng kaluluwa na ama ng kaluluwa? Basahin natin yung Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 9. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi ba lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Ang ama ng mga espiritu ang dapat nating pagpasakupan. Ang tinutukoy ni Pablo na ama ng mga espiritu, yung ama sa langit. Walang ibang ama ng espiritu kundi ang ama sa langit. Siya ang gumawa ng mga espiritu. Siya rin ang gumawa ng kaluluwa. 2:7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Sino ang gumawa ng kaluluwa? Ang ama sa langit. Meron pa bang tataas sa ama? Sa langit? Yung ama na yun ang gumawa ng ating kaluluwa. Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Hininga ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Ang tao ay naging kaluluwang buhay. Sa Bicol, ang sabi diyan, ginibo ng gadin kagurang ng Dios ang tawo sa kabukabo nin daga, asin hinayupan sa dungo niya kanhangos nin kabuhayan. Asin ang tawo naging buhay na kalag. asin ang tao naging buhay na kalag. Kita mo? Sino gumawa ng kaluluwa? Ang Diyos. Yung maging kataas-taasang ama ng ating kaluluwa ay ukol sa Diyos yun. Hindi sa Papa yun sa Roma at sa kahit kangino pa. Huwag kayong maniwala dyan. Ang ama ng mga espiritu, nasa kanyang kamay ang ating kaluluwa. Basahin natin ang Job 12:10. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay ng Diyos ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay, kasama tao ron, at ang hininga ng lahat ng mga tao. Kaya siya, ang ating ama ng kaluluwa, ay ang ama sa langit. Ngayon, dun sa una mong tanong, paano malalaman ngayon yung mangangaral na hinalal ng Diyos na may karapatang mangaral, ang dai-daing lumitaw? Madali lang namang malaman kung susunod ka sa Biblia, kapatid. Kaya lang napaglululuko yung iba, ayaw po magbasa ng Biblia. Basahin natin ang Biblia, 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Makikilala ang turo, yung aral, kung sa Diyos o kung nagsasalitang mula sa sarili. Yun ang paraan. Halimbawa, tinuro sa'yo, kailangan ang bata binyagan. Galing ba yun sa Biblia? Sa Biblia ba yung turo na yan? Nakasulat ba? Galing ba sa Diyos yan? Meron bang nakasulat sa salita ng Diyos na yung bata bibinyagan? May bininyagan bang bata si Kristo? Wala. Bakit? 5:13 ng Hebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran,
sapagkat siya'y isang sanggol. Sanggol, walang karanasan, walang malay sa katwiran. Paano mo bibinyagan? At hindi kailangan binyagan ng sanggol. Bakit? Kaya raw binibinyagan ng bata kasi para wag daw pumunta sa limbo. Kasi pag ang bata raw hindi nabautismuhan, mapupunta dun sa limbus infantium. Dun daw mapupunta. Hindi raw makakapasok sa langit, mapupunta raw sa limbo. Kaya ang mga Pilipino, takot na mapunta yung anak nilang mahal dun sa limbo, nangungutang ng pera para mapagpabinyag. Pag nagbinyag naman, may ninong, may ninang, may handaan, may piyesta. Ganun ang ginagawa kasi natatakot tayo mapunta sa limbo yung ating anak. Kamakailan, diniklara, wala kang limbo, hindi totoo yan. Madali lang naman maintindihan kahit miyembro Maintindihan mo naman, nagsasalita ba siya sa sarili nila o galing ba sa salita ng Diyos? Para malaman mo kung ang isang aral ay totoo, dapat galing ba sa Diyos? Yung nangangaral, galing ba sa Diyos ang pinangangaral? Pag nangangaral, wala sa Biblia, hindi galing sa Diyos yun. Wala nga sa Biblia Ang sabi ni Kristo, kapatid, pag ang mangangaral nagsasalita mula sa kanyang sarili, hindi totoo yun. Hindi galing sa Diyos yun, invento lang yun, kapatid. Tingnan natin. Sa Bibliang Katoliko ba, Brad Mel, meron ba milon? Tingnan po natin at ito po, mabilis po ang paglitaw ng computer dito. Yung salitang milon, sabi po ng computer dito, searching for milon in Bible version, Bibliang Katoliko. Mula Henesis hanggang Apokalipsis, sabi ng computer result, one word or phrase found. Ayun, nakakita siya ng milon sa Biblia. Bakit? Totoo kasing may milon Di ba? Masarap nga yung pag nilagyan ng yelo di ba, no? Yung milon, masarap inumin. Basahin natin yung nakita ng talata sa Bibliang Katoliko na may milon. Sino kaya ang makapagbibigay sa atin ng lamangkati? Naalala natin ang isdang kinakain nating walang bayad sa Ehipto at ang mga pipino, mga milon, mga sibuyas at mga bawang. Kita mo? Talagang merong totoo yung nasa Biblia. May milon, may sibuyas, may bawang. Pero purgatorio, wala Rosaryo, wala rin. Wala yan sa Biblia. Sabi ng Panginoong Jesus, kung sino man, kagaya mo kapatid na Herminio, no? Nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Bakit? Tuloy natin. Ang nagsasalita ng saganang kaniyang sarili, humahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Yung isinugo ng Diyos na mangangaral, hindi nagsasalita sa kanyang sarili lang. Kasi yung nagsasalita sa kanyang sarili, humahanap ng sarili niyang kaluwalhatian o glory. Pero ang humahanap ng kaluwalhatian ng Diyos na sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. At sa kanya'y walang kalikuan. Ang totoo na mangangaral, yung nagsasalita, ang sinasabi, salita ng Diyos. Yun ang sugo. Yung nagsasalita ng salita ng Diyos, wala siyang sinasabing galing sa sarili. Basa sa 3:34 ng Juan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ang sugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya pag ang isang mangangaral nagtuturo, pansarili, hinahaluan yung Biblia ng sarili niya, hindi sugo yun. Kaya kung naghahanap kayo ng tunay na mangangaral, ang hahanapin nyo, yung ang itinuturo, hindi sa sarili galing. Walang kwenta kasi pag ang turo galing lang sa tao. Marcos 7:7. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Walang kabuluhan, nababaliwala ang relihiyon pag ang relihiyon mo may turong utos ng tao. Kaya kailangan ang relihiyon o ang mangangaral na nagtuturo para makilala mo yun sa Diyos, dapat lahat ng tinuturo niya galing sa Diyos, galing sa Biblia. May batayan sa Biblia. Pag wala, huwag ka na magrelihiyon, baka sakaling maligtas ka pa. Yun ang sagot ko, kapatid na Herminio. Maraming salamat
At magandang araw sa inyo diyang mga taga-Libmanan. Maraming salamat po, Brother Eli. Salamat po. Salamat po. At sa General Santos City naman tayo, nandun si kapatid na Gil Salazar. Go ahead, General Santos City. Magandang gabi po kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Nandito po tayo sa General Santos City at kasama po natin si kapatid na Ariel Buhol, isa pong Katoliko. Magandang gabi po, Brother Eli. Maraming salamat po pala sa Biblia na ibinigay nyo. Ang tanong ko po, sabi po sa Biblia, bawal po sumamba sa Diyos-Diyosan. Paano naman po yung mabubuting Katoliko na sumasamba sa Diyos-Diyosan na hindi alam na bawal pala yun? Dahil hindi nga sinasabi ng pare, sila po ba'y maliligtas? At saan po galing ang Iglesia Katolika? O kapatid, yung sumasamba sa Diyos-Diyusan na sabi mo ay hindi alam dahil hindi sinasabi ng mga pare. Ang Diyos, nagbibigay siya ng pagkakataon sa tao. Bago ang tao ay mamatay, ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon para makilala niya yung tama at saka yung mali. Ngayon, kung halimbawa, hindi mo alam na ganon, ginagawa ay nadadaya ka ng mga nagtuturo sa'yo kasi hindi tinuturo sa'yo, merong paraan ng Diyos para hatulan yung mga taong ganon. Gaya nung sinasabi ni Pablo sa Roma 2:13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan na ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Yung palang mga tao na walang kautusan, hindi nakapakinig ng aral, kung gumagawa naman sila ng kabutihan, ay yung kabutihan na yon ang magiging konsiderasyon ng Diyos sa kanila sa araw ng paghatol. Kahit hindi mo alam yung kautusan, kung ginagawa mo naman yung bagay ng kautusan, ay yun ang magiging batayan ng paghatol ng Diyos sa'yo. Halimbawa, nadaya ka lang, titingnan ng Diyos yung mga gawang iba na hindi ka nadaya. Kaya lang, ang Diyos ay hindi papayag na habang panahon madaya ang mga tao. Magbibigay siya ng paraan para ang tao makarealize na mali yung ginagawa niya. Kaya lang, merong mga tao na kahit mali na, tuloy-tuloy pa rin sa mali. Pag alam mong mali na, saka tuloy-tuloy mo pa rin, hindi ka na talaga magkakaroon ng pag-asa. Yun ang sinasabi sa 2:11 ng ikalawang Tesalonica. Dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Merong mga tao na ang lugod kalikuan, ayaw nila ng totoo, mas gusto nila yung mali. Kaya ipapadala ang wika sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian para magsipaniwala na sila talaga sa kasinungalingan at mahatulan silang lahat na ayaw sumampalataya sa katotohanan kundi nalulugod sa kalikuan. Dalawang klase yan. Meron naman tao nasa mali, hindi niya lang alam mali siya, nadadaya siya, kagaya ng sinasabi mo, hahatulan naman sila ng Diyos sa kanilang gawa. Sana naunawaan mo, kapatid na Ariel. Maraming salamat po, Brother Eli. Salamat po. At sa Imelda Avenue, Cainta, Rizal naman tayo. Nandun si kapatid na Danny Navales. Cainta, go ahead please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ang magtatanong po mula po naman dito sa Rizal, si kapatid na Webster Lerum, isang Katoliko, 25 years old ng Barangay Puting, Pasig City. Ito po ang katanungan ni Brother Webster. Magandang gabi po, Brother Eli. Tanong ko lang po, namatay po ba ang tao? Saan po ba napupunta? Sa langit po ba o sa lupa? Pangalawang tanong ko po, ang abuluyan po ba talaga, pagkano po ba at paano po ba dapat ibigay? Abulo yan, utos ni Kristo, kapatid. Kaya lang, ang sabi ni Kristo yung nasa 9:7 ng ikalawang Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya.
magbibigay ayon sa pasya ng puso. Hindi ikapo, bawal lang ikapo ngayon, hindi ikapo ang batas. Yung ikapo, batas yon sa panahong Israelita. Pero sa ating panahong Kristiyano, sabi, magbibigay ka ayon sa pasya ng iyong puso. Huwag mabigat sa loob o parang pinipilit, sapagkat ang iniibig ng Diyos yung nagbibigay ng masaya. Ngayon, doon sa isa mo pang tanong, ang tao pag namatay, saan mapupunta ang kaluluwa niya, no? Ang sabi sa Biblia ganito, yung katawan ng tao pag namatay, mababalik yung lupa sa lupa, yung alabok sa alabok. Yung espiritu babalik sa Diyos. Basahin natin yung Ecclesiastes 12:7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Hindi mapupunta sa purgatorio, wala no. Ang alabok, babalik sa alabok. Tapos yung espiritu, babalik sa Diyos. Pagdating ngayon ng araw ng paghuhukom, bubuhayin kang mag-uli. Bubuhayin uli yung katawan mong namatay. Kaya ang tawag doon sa Biblia, pagkabuhay na mag-uli. 37:4 ng Ezekiel. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Kahit na yung butong tuyo na, matagal ng patay, na disintegrate na dahil tuyo na eh. Bubuuin uli yun. Yun ang sinasabi rin sa pasyon eh. Nakasulat din sa pasyon yung kinopya lang sa Biblia yun eh. Buuin uli, mabubuhay kang mag-uli, tapos haharap ka sa hukuman ng Diyos. Samantalang hindi pa naghuhukom, yung lupa nasa lupa, yung espiritu babalik sa Diyos. Pagka dumating na yung paghuhukom, bubuhayin ka mag-uli, ilalagay uli yung espiritu ng buhay sa'yo, mabubuhay ka. Pagkatapos haharap ka sa paghuhukom. Yun ang mangyayari, kapatid. Sana naunawaan. Salamat po, Brother Eli. Mat din, salamat. Sa Tagbilaran City naman po tayo sa Bohol. Magandang araw po sa iyo, Brother Eli. Ito po ang tanong ko. Bilang isang Katoliko, nararapat po ba o tama bang i-confess sa pare or priest ang aking kasalanan? Yan po. Nagkasala ka sa pare, sabihin mo sa kanya, nagkasala ako sa'yo, no? Pero kung nagkasala ka sa nobyo mo, sa nobyo mo, ikaw doon ka mangumpisal. Basahin natin ang 5:16 ng Santiago. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Wanag, magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Ang sabi, confess your faults one to another and pray one for another, that he may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Maliwanag, ipahayag nyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. Sa Cebuanon, sabi, busa, magsinugiray ang usa ug usa kaninyo sa inyong mga sala, ug magampon ang usa alang sa usa, aron mga ayo kamo. Kita mo? Ang usa ug usa. Halimbawa, nagkasala ka sa kaibigan mo doon ka mangungumpisal. Hihingi ka sa kanya ng tawad kasi sa kanya ka nagkasala eh. Pero pangunahin dapat, mangumpisal tayo sa Diyos. Siya una sa lahat eh. Basahin natin ang 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. English, kapatid la Daniel. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Said, I will confess my transgressions unto the Lord, not to the priest,
If you have sinned against a priest, you have to confess it to a priest. But if you have sinned against another person, you have to confess it to that person. If you have sinned against the Lord, first of all, as the Bible said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Let us read that in Cebuano. Ang sabi, giila ko ang akong sala, nganha kanimo, ug wala ko tagoy ang akong kasalanan. Miingon ako, igasugid ko sa Ginoo ang akong mga kalapasan, ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Kita mo? Maliwanag, kahit saan mo basahin Biblia. Mangungumpisal ka sa Diyos, tapos kanino pa? Doon sa kung kanino ka nagkasala, that is justice. Aaminin mo kung kanino ka nagkasala, mangungumpisal ka kung kanino ka nagkasala. Kasala ka sa kumpare mo, sa kumari mo, sa tatay mo, sa nanay mo. Punta ka sa Kanya, umamin ka. Yun ang utos ni Kristo. Tapos ipapanalangin ka niya, papanalangin mo siya. Yun ang utos, kapatid. Sana naunawaan mo. Maraming salamat po, Brother Eli. Salamat po. At doon naman tayo sa isa pang mobile coordinating center natin sa Balanga City sa Bataan. Si kapatid na Bobby De Los Santos. Bataan kami. Maraming salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. At ang magtatanong po ay si Brother Renato Jimenez at ito po ang kanyang katanungan. Magandang gabi po, Brother Eli. Tatlo po ang aking katanungan. Ang una po, kasalanan po ba, Brother Eli, ang magsugal? Ang pangalawa po, kung kasalanan po ang magsugal, bakit po wala sa kautusan ng Diyos ang huwag kang magsusugal? At pangatlo po, totoo po ba ang sermon ng pastor namin noon? Nasamba ka ng samba palagi, kung nagsusugal ka naman, ay wala rin katuturan o walang kwenta o baliwala ang iyong pagsamba. Kaya po ako natigil sa pagsamba dahil wala rin pala kung palagi kami nagsasamba at kung kami nagsusugal din. Maraming po salamat. Kapatid na Renato, pagkatingin ko nasa edad na rin kayo, pareho lang tayo, baka matanda ako sa inyo. Sa edad po nating ito, kailangan medyo gumagamit po tayo ng pag-iisip na mas malawak kaysa noong bata-bata pa tayo. Ganon. Ako kasi, nung ako'y tumandanan, marami akong naging konsiderasyon sa buhay na hindi ko pinapansin nung bata-bata ako eh. Meron po akong tiyuhin, sugarol. Siguro mga 3 yung tiyuhin kong sugarol. Eh, como nung bata ako, nakikita ko sila, nagbabara-baraha, may pulitana, may mga kabayong oros, kabayong kopas, may sotang bastos, etc. No? Ang tawag nila ron sa sugal nila, Bicol. Yung pag tumama ka ng pulitana, doble. Pulitana ang tawag. Hindi ko alam eh. Basta't yun lang ang natatandaan ko. Dahil may bara-baraha sila, no? Ngayon, nakita ko kasi doon sa panahon na yon, yung aking mga tiyuhin, parang ang naging nila, sugal na lang ng sugal. Walang naipundar sa pamilya. Nung matanda na sila, yung mga anak napabayaan, pagka nasubo sa sugal kasi, kahit maubos yung sweldo, kahit wala nang pambili ng bigas, naku, umaga, tanghali, hapon, nasa sugalan. Sabi ko, parang masama nung maging matanda na rin ako. Parang masama kung ako babalik ako sa panahon at ako may anak na ganong karami, 7, 8, 9, kahit 5, hindi ko isusugal. Gagastusin ko ng maayos, i-invest ko kung meron akong sobra. Para magsugal ako, ba't para ka nagtatapon ng pera? Kasi sa sugal, mas madalas na matalo ka eh, kaysa sa manalo ka eh. Minsan kang manalo, pag nanalo ka naman ng marami, hihingi naman ng balato yung mga miron. Para ka rin walang napanalunan. Ganun ang nakikita ko eh, no? Actually, ako man kapatid, nung hindi pa po ako kaanib sa iglesia, mga edad 15, 16, nalulung din ako sa sugal. Ang klase ng sugal na kinalulungan ko, yung parang yung pinball ba tawag doon. Merong machine na gano'n na maglalagay ka ng taya, tapos may lalabas na bola. Pag napasuot mo lahat yung bola doon sa target, mahuhulog yung katakot-takot na barya. Siguro inaabot ako ng 4:00, madaling araw doon sa kata-target hanggang nauubos yung pera ko. No? Kumikita kasi ako noon, meron akong tindahan. 12 anyos pa lang, may tindahan na ako eh. Kumikita ako,
hanggang 15 anyos ako, nagsusugal ako. Sabi ko, nung ako'y magkaisip na at lalo na nakabasa na ako ng Biblia, nag-aral na ako ng pagkaministro, sabi ko, kahit 5 ko, kung alam ko lang, hindi ko i-invest sa sugal. Kasi lumalabas, parang nai-interest mo pera na gusto mo matalo mo yung kasugal mo. Wala namang nagsugal na nanalangin muna sa Diyos. Diyos, sana po akong manalo yung aking kapwa dahil mahal ko sila. Ang utos kasi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung mag-iisip ka, kung iniibig mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo, gusto mo bang matalo? Ayaw mo. Gusto mo manalo. Kung iniibig mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo, hindi mo hahangaring matalo mo rin siya dahil mawawala ng pagkain yung pamilya niya. Di ba ganon? Doon sa mga premises na yon, nag-iisip ako, hindi yata maganda ang sugal. Nakita ko sa karanasan, yung mga tiyuhin ko na mga sugarol, walang naiwang kabuhayan sa kanilang mga anak. At ayun, ang mga anak hanggang ngayon na hirap sa buhay. Sabi ko, bunga ito ng pagsusugal ng aking mga tiyuhin. Ang nanay ko po sugarol nung araw. Nung hindi pa po siya kaanib sa iglesia, sugarol ang nanay ko. Napakarami ko ikaanak ipinatalo sa sugal. Gano'ng karami, nanay? Naku, isang truck na perang hapon natalo sa sugal. Sabi niya. Kasi nung araw kasi yung perang hapon, pag mamimili ka ng halimbawa, mamimili ka sa palengke, dapat may dala ka isang bayong na perang hapon. Kasi ang isang nyog, 50,000. Ang isang nyog na maliit, 50,000 nung araw, nung panahon ng hapon. Merong hanap buhay ang tatay ko nung panahon ng hapon. Siya ang manager nung Vitamin Bakery na nagsusupply ng tinapay sa PGH at saka sa San Lazaro. Kaya napakaraming pera ng nanay ko noon. Ang pera ng nanay ko nung panahon ng hapon, sako-sakong kung kukwentahin mo anak yung naipatalo ko sa sugal, sabi niya, baka isang truck ng perang hapon. Ibig sabihin, galing kami kasi sa lahing sugarol. Ang nanay ko, sugarol. Ang mga tiyuhin ko, sugarol. Nakita ko, hindi maganda ang takbo ng ekonomiya ng pamilya ng sugarol. Ngayon, nang pag-aral ako ng Biblia, naisip ko, wala ngang nakasulat sa Biblia, direkto, huwag kang magsusugal. Sabi naman sa Biblia, ang bagong tipan, hindi naman letra por letra, kapatid. 3:6 ng 2 Korinto. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ito, kapatid, ay espiritual na salita ang sinasabi. Hindi letra por letra, hindi titik ng titik ang pagbabatayan natin. Dahil ba walang nabasa, bawal magsugal. Magsusugal ka na. Ganito mangyayari, kapatid. Bawal magsyabu. Wala sa Biblia yung bawal magsyabu. Magsasyabu ka na rin, di ba? Wala naman kasi syabu dun sa Biblia na makalagay, bawal magsyabu. O kaya bawal mag-smuggler. Wala kang mababasa sa Biblia, bawal mag-smuggler. Mag-i-smuggler ka na. Kasi ang bagong tipan, hindi po yan letra por letra. Kukuhanin mo yung espiritu ng salita. Kaya kung sinabi ng Diyos, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ayaw mong matalo ka, wag mo ring hangarin matalo yung kapwa mo. Pagka ganon, iiwas ka sa sugal. Di ba? Bawa, ayaw mo kapatid na ikaw sinasampal, wag ka ring mananampal. Tawag dun sa atin Nag-aaral ako sa eskwela yun ang golden rule 7:12 ng Mateo. Basahin po natin. Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Lahat ng bagay na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gawin naman ninyo sa kanila, sabi ng Panginoon. Do unto others what you would like others to do unto you. Kaya ganun ang pagmamahal sa kapwa Ayaw mong masasampal, huwag kang mananampal. Gusto mong bigyan ka, magbigay ka. Gusto mong mapatawad ka, magpatawad ka. Gusto mong unawain ka, umunawa ka. Lahat ng bagay na gusto nyong gawin sa inyo ng kapwa, gayon din ang gawin nyo sa kanila. Gusto mong kaawaan, matuto kang maawa. Yun ang batas espiritual ng Panginoong Hesus
Mapalad ang maawain, kaaawaan sila, sabi ng Diyos, no? Kaya kung ano yung ginawa mo, yun din ang gagawin sa'yo. Ngayon, kung ikaw ay nagmamahal sa kapwa gaya ng sarili, hindi ka magsusugal kasi sa sugal, ang hinahangad mo, makuha mo yung pera ng kapwa mo sa madaling paraan. Ngayon, walang letra por letra ang bawal magsugal, gaya rin nung salitang bawal magsyabu. Pero kung konsensya at kung isip ang gagamitin natin, kung puso, didiktahan tayo ng ating konsensya, masama ang magsyabu. Kaya nga, ang mga kabataan ngayon ay mga suicide na dahil sa syabu Pero meron tayong mababasa sa Biblia, kapatid, bawal talaga ng Diyos yung sugal. Basahin natin ang Kawikaan 1:10. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo. Tayo'y mangagkubli ng silo na walang anumang kadahilanan sa walang sala. Sabi ng Diyos, pagka hinihikayat ka ng makasalanan, huwag mong ipapahintulot, huwag mong tutulutan. Halimbawa, sinabi nila, halika, tayo'y magsibakay tayo, magbubo tayo ng dugo, patayin natin si ganon. Nakatuwaan, papatayin nila, natripan nila. Huwag kang sasama sa kanila, sabi ng Diyos. Tapos ano pa? Tuloy natin. Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin. Magkakaroon tayong lahat ng isang supot. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. Hinikayat kanila na tayo magsapalaran tayo, makikipagsapalaran ka sa gitna namin. Magkaroon tayong lahat ng isang supot. Sugal yun, ano? Parang jackpot, no? Anak ko, sabi ng Diyos, huwag kang lumakad sa daang kasama nila. Pigilan mo yung paa sa kanilang landas. Di bawal pala pag hinikayat ka magsugal. Huwag ka sasama. Gaya rin nung pag hinikayat ka magbubu ng dugo, pumatay ng kapwa, huwag ka sasama. Salita po ng Diyos yan, kapatid na Renato. Sana naunawaan po ninyo ang ibig kong sabihin. Doon sa isa pong tanong nyo, totoo ba na ang sermon ng pastor na pag ikaw nagsusugal ay baliwala rin ang iyong pagsamba? Alam mo po kasi ganito, kapatid, ang prinsipyo ng Biblia. Hindi ko alam kung paano sinabi ng pastor nyo sa inyo. Pero ako, meron akong paraan ng Diyos na sinasabi sa Biblia para maintindihan ng tao yung masela na batas ng Diyos. 2:11 ng Santiago, kapatid na Daniel. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Sabi na huwag kang mangangalunya, yung Diyos na nagsabi nun, siya rin naman na nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka nga nangangalunya, pumapatay ka naman, nagiging suwail ka sa Diyos at sa kautusan. Ibig sabihin, halimbawa, ang nagsabi na huwag kang papatay, siya rin na nagsabi na, anak ko, pag hinikayat ka ng makasalanan, na makisama ka sa kanila at maglaro ng sapararan at magkaroon ng isang supot, huwag kang sasama sa kanila. Siya rin ang may sabi nun, ang Diyos din Kaya kung naniniwala ka bawal pumatay, maniniwala ka ring bawal magsugal. Yun po, kapatid. Sana naunawaan nyo. Brother Eli, makaya po sugal na napakaputi po ng mga ginagawa. Paparal po ng mga anak, mabuti pa sa pamilya niya, at wala siyang ginagawang kasalanan. Ang isang pastor, gumawa po ng kasalanan, makasalanan pa rin. Ang sugarol, gumawa ng kasalanan, makasalanan pa rin. Pero ang sugarol, nagawa ng mabuti po, mabuti pa rin. Kasi wala naman po siyang ginagawang masama. Kung nagpaparal po siya ng mga anak niya, napagtapos niya lahat. Nung siya po libangan lang po niya magsugal para yung mga kasama niya maglibang-libang sila tulad ng mga pare. Alam po ninyo, ang mga sugarol ay napakarami po tutulungan. Sa buong daigdig po, napakarami po bilang ng sugarol na nakakatulong po. Para sa mga charity, pag nananalo po yan, yung mga nangihingi po ng gamot, binibigyan po, yung mga nambabalato na walang pagkain, nang bibigay po sila lahat. Hindi naman po lahat ng sugarol ay gumagawa ng masama. Maski na po hindi sugarol,
kahit po siya pastor, kahit po siya isang teacher, kung gumawa po siya ng masama, masama pa rin siya. Pero ang sugarol po, pag gumawa sa masama, masama pa rin. Pero po ang sugarol, ay gumawa po ng lahat ng kabutihan, parang napakabuti niya sa paningin ng Panginoon. At siya, ang Panginoon ay ngingiti sa kanya. Dahil baka ba't siya nagsusugal, nagkapapaaral siya, naging matagumpay ang pamilya niya, siya ay nakamaray na tulungan ng mga tao dahil sa kanyang pagsusugal, nanalo po siya, binibigyan niyo po lahat ng nangangailangan, lahat ng mga walang makain, binibigyan po niya, at lahat po ng mga gusto magbigay ng tulong, tinutulungan po ng mga sugarol. Mababait po ang mga sugarol. Meron po salbahe, meron po mababait. Kaya hindi po